Hi! Good morning! Teka, wait. Siyempre, dalawa yung nilive ko, diba? Ano ba? Saan ba ako titingin? Okay. Here na lang. How do I... ulit. So, syempre, tagi-tagilid Zay. Okay. Kasi this one, you guys are on Facebook and I am using my iPad. You guys are on my phone, my spare phone, yung mga nasa TikTok. Pero sabay tayo naka-live. Dahil trip natin magsabay-sabay ng live para hindi tayo nakukulangan sa ating mga responsibilidad. Hello everyone! Okay, teka, titingnan ko baka may comment or Hindi ko alam paano ko makikita yung comments dito sa live hindi ko alam kung paano makikita to. Hi, Mark! Ayan, nakikita ko na. Hi, Jel! Okay. Hi, Chinese naman pangalan mo, ba? Paano ko naman mabasa yung pangalan mo dyan? Okay. Guys, huwag kayong malito. Dalawa yung live ko. Dahil natripan ko to sa Baguio. Sabi ko, parang masaya yon. Okay. Hi, Mildred! Kung sino ka man Chinese ka. Hi, Roxanne! Hi, Abilis. Hi, MJ Jed. Sino pa ba? Okay. Guys, I will try and do this try ko siyang gawin sa Facebook every week. Sa TikTok, araw-araw naman ako naka-live sa TikTok. But, I haven't done this for a while na mag-live sa TikTok. Ay, syempre, ang ingay ni bakula. Okay. But you guys can ask me anything about freelancing. I'll try to answer them. Quick lang talaga to because I have a speaking engagement at 9 p.m. Siguro maiiwan yung Hi, Jobert! Hi, Maris! Credit repair for January na yung class. Hi, Kai! Kai, naka-live din ako sa Facebook. Natutuwa naman ako. Bakit niyo ko lang naisip mag-live dito sa Facebook? Okay, wait. Hold on. Dito ko na lang sa phone babasahin yung Hi, Ivy! Okay. So, sana nabati ko na lahat ng mga nag-hello. Good morning, Adi. Adi, naka-live din ako sa Facebook. Try lang. Try lang. Yung sa Barangay VA po na November, 10? Anong niche po yun? Hindi ko alam kung yung November. Hindi ko alam, Beb, kung yung sa Barangay VA. Si Jam ang makakasagot sa'yo nun. Si Jam ang madalas na I'll see you on Saturday. Ako yung first class, Jel, ako yung first magka-class sa inyo. Sa Saturday. Pwede po bang mag-enroll kahit sa January na po? Yes. Pwede pa. Alam nyo, tuwing nagla-live ako, lagi nyo ako tinatanong ng tungkol sa Lagi nyo ako tinatanong minsan talaga magla-live na ako tapos parang online selling, ganyan. Okay guys, pakimay na lang po. Gusto nyo yun? Magla-live na lang talaga ako ng ganun. Hi, hindi. Nanonood si Papski. Hindi pa magko-close in January. That's for sure. Tuwing magla-live ako, may nagtatanong na tungkol sa training. Guys, tanungin nyo ako ng anything about freelancing. Libre to. Wala, hindi ko kayo sisigilin. Kasi tuwing magla-live ako, may magtatanong na tungkol sa training. Minsan talaga mag-ano lang ako. Okay, pakimay na lang po para sa lahat ng may experience sa ganito. Screenshot 1, 2, 3. Okay, so, ganon. How's your Cebu trip po? Inaayos ko yung vlog for Cebu. Ano to? Ang init ba't gano'n? Wait lang guys ha. Huwag mo. Huwag mo sisiraan yung unang has. Yung aso ko nagdidigalit. Yung vlog for Cebu, but yung signal namin sa Cebu, okay naman siya. Sa Ananets kami nagstay sa Bantayan. So, yung signal dun sa Ananets, nasa 25 Mbps siya. Pero nakaka-work kami. Saktong-sakto lang naman. Sa Big Hotel naman kami nagstay nung balik namin sa city. And sobrang okay.
Okay na okay. Teka, wait ha. Babalikan ko yung mga question nyo, Day. Isa-isa. Ay, bago doon si Rachel. Hi, Rachel. Welcome sa live ko. You wanna work from home? Kung gusto mo mag-work from home, since nandyan ka sa TikTok ko, swipe mo lang papunta sa mismong profile ko. I-click mo yung link sa bio ko. Meron doon free materials na pwede mong pag-aralan. Yes, January na Reva, open na open pa. Magko-close tonight yung para sa December 11, which is on Saturday. Supposedly last Saturday yun, minove namin kasi nga nagkaroon ng problema sa biyahe. See you, Marky. Teka, wait ha. Madaming words of wisdom si Coach Mary. Oo. Mahilig akong mag-desisyon para sa ibang tao. Online jobs po ba ang nice for beginners? Like if you mean the profile, the website onlinejobs.ph, okay naman sila. Mabababa lang yung offer, so it's like finding needle in a haystack. Okay, balik tayo sa Facebook. Sandali. Ano may mga comment dito sa Facebook? May chance po ba na magkaka-bootcamp? Yes, pero yung bootcamp will only be offered sa top VIP, which we will launch on December 12. Yun yung may pa-teaser na akong ganyan nung isang araw. Hi Curly! May pa-teaser na ako nung isang araw, but it's isang fee lang yung babayaran nyo. 1 whole year na yon, lahat pwede nyong attendan. Malapit na talaga ako magpaano. Ben, mag-aano tayo, Ben? Malapit na talaga ako. Doon ako sa point ng buhay ko na parang ang gusto ng audience is mag-aano ako. Main na lang po. Ganon. Screenshot, 1, 2, 3. Type 1. Okay, may question si Roseanne, sorry. Meron po ba kayong course for credit review na recorded? You mean credit repair? Di kasi tumiming sa bakanting sked sa live lesson. Yes, lahat ng classes namin ay recorded. Pagkatapos, isa-send yun sa inyo via email the following business day. Pag-login ni City. Tapos, ano ang deciding factor when to resign? Kapag hindi mo na kaya, meron ka ng regular na income sa... Ay, nandiyan ka pala sa CR, babe. Sorry. Kala ko nasa baba ka. So, meron ka ng regular na income sa freelancing mo, nagamay mo na kung paano, tapos meron ka ng 6 months, at least 6 months na emergency fund. That's the time na pwede ka na mag-let go. And feeling mo talaga freelancing is for you. That's the time na pwede ka na mag-let go ng iyong corporate job. Ask lang po, saan po pwedeng makapag-loan ang freelancers? If you have any idea, bank. Mag-build ka ng credit, history. More of credit score, but magbe-build ka kasi ng reputation sa bank mo, tapos bank mo na mismo yung mag-o-offer sa'yo ng credit card, ng loans, ganon. Sa mga newbies, binge watch nyo lang po yung, yes! Yan ang the best. If you guys are new or you haven't really decided kung gusto nyo bang mag-freelancing or kung para sa inyo, pinakamagandang technique yan, mag-binge watch kayo ng videos ko. I-skip nyo na lang yung part na may chismis kung hindi kayo interesado sa chismis. Wait. So, nasagot ko na yung question ni Dan. Ayun. Okay. Goods. Hi, JC. Hi, Faith. Hi, Christy. Hi, Ivy. Hi, Masuda. Okay. Balik tayo sa TikTok na question. Yung credit repair... balik. Sorry. Wait. Jemima, magkikita tayo sa Sabado. December class ka ba? Sa Sabado, akong coach nyo. Inunahan ko si Yoki. Because si Yoki ang sa 30 na class. Yung December class ng Ecom, ano yun ha? Medyo may changes lang siya. Instead of Saturday yung lahat ng classes, syempre, bibilakan na mo. Okay lang, mag-ilo ka na lang. Ano? Okay lang, gawa ng holidays, ganyan. Yung may speaking how do you pronounce this, mahal? Impediment po, like letter S. Hindrance po ba yun? No. As long as you're able to convey your message sa client, pwede kang makahanap ng clients. Ako nga, hindi ako magaling mag-English eh. And it's out in the open. Na hindi ako magaling mag-English. Marami akong grammar lapses. Pero as long as you're able to convey, diba, inisip ko pa yung word, convey your message,
ng maayos sa client mo, especially during interviews, goods ka doon. Wait, di po kasi tumatanggap yung local banks ng companies abroad, kaya nahihirapan ako mag-loan sa banks. Ang gawin mo, mag-deposit ka ng 1 million. Dan, if kaya mo, mag-start ka, halimbawa, mag-start ka ng, mag-ipon ka ng 50,000. Kasi ako nung, syempre, kwento ko siya sa live. Ipon ka na. Kasi ako nun, pagpalo nung pera, sila na mismo yung nag-offer ng credit card, sila na yung nag-offer ng loans, housing loan, pati nga automotive, hindi man ako nakuha nun. Hindi kami bibili ng bagong sasakyan. Hi Jessica, for experienced admin assistant po, ano pong pwedeng course? Kasi marunong ka ng admin, tanong mo sa sarili mo if kaya mo pa yung, okay lang magtanong, wait lang. So, meron kayong pwedeng 4 na service na i-offer. Admin, creatives, tech, at saka support. So, kung marunong ka na ng admin, tanong mo sa sarili mo if yung 3 meron ka pa dong nagagawa. Kasi kung may 2 kang nagagawa doon, you can offer yung as in naka-specialization ME ka na. Kung isa lang ang nagagawa mo, try mong i-check yung course namin ng General Virtual Assistance, which is what we call the Revamped Basic Work from Home Training Program. Free yun, pero magbabayad ka muna ng refundable registration fee na $399 kasi kailangan perfect attendance at saka makapag-submit ka ng homework on time at saka makapag mock interview. Thank you, my love. Yung asawa ko nagpapalit ng Cobre Kama, di ba? Tapos sasagot pa siya. Tapos, pag nagawa mo yun, i-refund namin sa iyo yung $399 mo. Doon kasi sa ayan, Brad! Kito asok sa nakikita nyo siya. Kita nyo ba? Brad, parito ka. Mag-online selling tayo ng course dali. Yun na lang. Totoo. Wala akong pili ng food bukas. Parito ka. Mag-online selling kayo ng course. Natawa ako sa sarili ko pag-on ko kanina. Sabi ko, ganito ba yung ginagawa ng online selling? yun yung pwede nyo kunin na course. But Tina, since may experience ka na sa admin, na lagi yung tatandaan, ito lagi ko to sinasabi sa mga videos ko, is that if kayo naman ay brainy, baka hindi nyo na kailangang mag-enroll. If kayo ay brainy at mataliktik kayo, check nyo lang yung link sa bio ko. Makikita nyo doon. Ay, for Facebook, punta lang kayo sa TikTok. Yung link sa bio ko, meron doon 3 blue. Yung light blue sa pinakang taas, lahat yung libre. So, kasi marami yung ginagawa nila, sinusundan lang nila yun, tapos nakakahanap na sila ng clients. Tapos, balik. Ayan, okay. Dito naman tayo sa TikTok na question. Yung credit repair po, coach, pwede po mag-enroll? Yes, open siya, pero January class na. Hi, Rhea, thank you for following. Hi, Jamima, see you. Okay, next. Naomi, what time po ang classes nyo sa January? May work po kasi ako by 10 p.m. ng weekdays. Kung ang kukunin nyo na class is specialization, which means may specific na niche na target like real estate virtual assistance or credit repair or MedVA or PPC, kung alin man doon sa mga specialization na lalabas pa namin sa January, class nun ay weekends lang. That's for sure. Pero kung gusto niyo yung general virtual assistance, ang class nun ay MWF, 6 p.m. hanggang 8 p.m. Meron din yung free na language training. Yung language training yata, ang schedule ni Coach Larry ngayon, kasi talagang trainer siya sa call center. Yun ay yung basic language and call center training. Weekend yata yun, 4 hours. Parang isang Saturday, isang Sunday na class. Pero we will definitely let you know. Hay, nakakapagod mag-live selling, mga akla! Okay. Balik tayo, balik. Dito muna tayo sa Facebook na question, ha? Ano ang niche kapag galing sa money remittance? Ay, ang ganda nitong question na to. Number 1, pwede kung magaling kang maghawak ng pera reports, pwede kang mag-financial DA. Si financial DA, pwede mo pa siyang i-niche down going to accounting or bookkeeping service. Kung ikaw naman ay hindi mahilig gumawa ng reports, mahilig ka is admin and support, pwede kang mag-general virtual assistant. Pwede kang mag-VA for yung mga mortgage, mga ganyan. Kasi wag nyo munang wag nyong i-overthink kung anong pwede nyong
itawag sa sarili ninyo. Lagi nyo tatandaan, lalo na kung may work experience na kayo, na pwedeng-pwede kayo na mag-general virtual assistant, which means you will try and tap into different markets. Tapos mararamdaman nyo siya, ang freelancing, ang paghahanap ng client, para yung love life. Huwag nyong ipilit, huwag nyong madaliin. Malalaman nyo na lang na siya yun, kapag ka naramdaman nyo na yung pagmamahal at appreciation ng client. Ganon! Sa sarili ko. Guys, alam nyo ba yung commercial break tayo? Wait lang sa mga questions sa TikTok. Ibato nyo lang na yung mga question nyo mamaya. May ano lang ako. Alam nyo, lumalabas nyo na balita ng tungkol sa mga volleyball players na hindi namamansin. Kailan ko ba unang in-acknowledge yung problema ko na yon? Kasi, nung sa piging sa likha, nagulat ako kasi pagdating doon, may mga nagpapapicture. Sabi ko sa asawa ko, mahal, hindi ako sanay nang may natawag sa akin na Mary pa picture o mami pa picture, ganyan. Hindi ko alam kung paano i-approach. On one time, nakain kami sa labas ng asawa ko dito sa Lucena. Bigla namin lumapit, uy, vloggy Mary, tas, uy, Kaya guys, pagka nakita nyo ako, hindi naman ako ganun kasikat. Huwag kayong matakot na, huy, mare, ganyan. Kung hindi nyo ako, ha? Kasi baka mamaya ba, kasi yung mukha ko, pagka hindi ako nasa harap ng camera, mukha kong bitsyasa kasi yung mukha ko. Bitsyasa rin naman ako, alam naman na natin yun. Pero bukod doon, yung mukha ko talaga, pag hindi yung pag nalalo na nag-work, hindi talaga ako nangiti. So, pagka ganun, kukuhitin nyo lang ako kasi hindi ako marunong na kapag ina-approach ako. So, yun na, commercial break lang yun. Okay, balik na tayo. Sa pagsagot ng question, sandali, hold on. Sana nga ba tayo, dito tayo sa, sa Facebook na live, sandali. Okay. Dan, anong pangalan ng bank mo? Kasi, ako, nagka-problema ako sa BDO nung first time ko back in 2013 mag-open ng account sa kanila nung sinabi ko na freelancer ako. Hindi pa nila naiintindihan yung konsepto na yun dati. Ang ginawa ko, lumipat ako ng bangko, same bank, BDO, pero lumipat ako ng branch. In-explain ko ulit sa kanila, pinakita ko yung kontrata ko sa client ko, naintindihan nila ko ano yung ginagawa ko sa buhay. Tapos, try mo yun. Next question. Ito, maganda rin itong question ni Dan. Anong pong tip nyo if may tracker po sa current employer ko pero gusto ko po sanang kumuha ang part-time para dagdagan yung salary ko kaso matatanggal po ako sa current employer ko pag nalaman nila na hired ako sa iba. The best thing to do Dan is, number one, you communicate with your client na kulang yung perang nakukuha mo sa kanila. Kulang yung bayad nila. Sabi mo, may mga responsibilidad po ako, may pinapalamon ako mga baanak, ganyan, aso, kung ano ang pusa, kung ano man yung obligasyon mo sa buhay. And I really need a side hustle. Now, one thing that you need to let them know and you give them assurance is that hindi mo isasabay or hindi ka magmumoonlighting. A lot of clients kasi, they're afraid of their VAs doing moonlighting, which means dalawang computer, sabay na oras pinapatakbo, pagkatapos hindi ka magiging productive sa dalawa. Kinig kayo sa TikTok, ha, tandaan yan. Huwag kayong magmumoonlighting. Once you give them that guarantee na hindi kayo magmumoonlighting, you ask them, baka naman meron pa kayong ibang work na gusto ipagawa sa akin, or baka naman, pwede nyo na akong bigyan ng raise, ganon. Or, kung hindi sila pumayag doon sa ganong negotiation, you let them know that I will open ganitong hours ko before and after working for you. I would probably be finding other projects, ganyan. Tapos maghanap ka ng project-based. Tapos, okay na. Ako, pro tracker ako, mas gusto ko yung may tracker kasi ayoko nang tinatanong ng kliyente ko anong ginawa ko. Gusto ko per hour. Kasi ayoko naman nang nakatanga ako, wala akong ginagawa kasi may ADHD yata ako. Pero hindi pa diagnosed yun. Parang feeling ko pag wala akong ginagawa, it's either magkakaroon ako ng anxiety na baka mawalan ako ng trabaho kinabukasan kasi wala akong ginagawa. So nag-early na lang ako. Pero yung iba mas gusto nila project-based. Tapos balik tayo dito sa question nito, ha. Nasagot ko na to. Mahirap mag-loan pag nasa freelancing ka. What if mawalan ng client? Magandang point din yan, Julius. Ay, maganda yung point ni Julius dito sa TikTok, ha. Kapag maglo-loan ka, tapos freelancer ka, I have a loan. Yung bahay sa baba, kasi itong extension, ang nangyari dito sa bahay namin, yung lote na gusto namin dito sa subdivision na gusto namin, under siya ng developer. So, we have to do in-house financing
So, yun yung nangyari sa baba. Ang ini-cash lang namin is syempre yung addition, like this room, yung kitchen, lahat ng addition, naka-cash na yon. Ngayon, yung loan namin sa baba, naka-in-house financing siya. Yun lang yung pinakang utang namin. So, pagka ganun guys, kasi ako hindi, although nagtanong ako dun sa kasi 2-3 years ago, nag-offer si bank ng kung kailangan ko daw ng automotive loan or housing loan. Tinanggihan ko kasi hindi ko naman bet na may utang nga sa bangko. Ang laki kasi ng interest. So, nung time na kino-consider na namin if mag-in-house financing kami for the bahay sa baba or magbabank loan kami, tinanong ko yung friend ko and okay naman. Kasi the thing about it is, medyo matagal na kami dun sa bank na yon. Kita nila yung pasok nung cash, tapos nung time na yon hindi pa naman ako ganun ka-distributed yung pera, nandun lang, so kita nila. Wala namang problema. And then, in terms of stability kasi ng freelancing business, sa totoo lang, mas confident na ako ngayon kasi siguro naka-imbak na ako ng experience, may client waitlist ako, so hindi ako masyadong ninenervyos na mag-loan. Pero maganda yung point ni Julius, lalo na kung kung hindi ka pa ganun ka-stable when it comes to your business. So, establish mo muna yung business mo tsaka yung income mo. Maghanap ka ng other source of income. Then, di ba sabi nila mag-ano ka ng at least 5 businesses to live comfortably. Yun yung chika nila. Okay, balik tayo dito sa Facebook. Sobrang thankful ako at nakilala po kita. Ikaw lang ang nag-offer ng refund sa enrollment fee. Unlike others na gusto ko tumulong sa newbie pero 5K to 10K ang fee. Ay, hindi ko. Ayaw mag-talk. Balik ka dito. Balik tayo dito. Yung class niyo po sa January, nasagot ko na to, yellow green card. Ayun. Yung class niyo po sa January weekend, anong oras po yun? And ano po ang specialization? So, let's talk first about yung GVA kasi, General Virtual Assistance. Ang ino-offer namin doon will tap into paano ka magta-transition from corporate job or from walang work, like estudyante, ganyan, to freelancing. Pero, yung specialization, yung mga 499, level 2 yun, parang siya, surface level, very basic of the role. Ang meron ay, ang classes ay 1 till 9 p.m. Minsan kaya siya ng 6 hours, pero sinasagad namin ng 8 hours yung schedule para naka-block na yun. Para kumbaga meron ka pang naka-allot na 2 hours na pwede mong i-practice kung ano yung tinuro namin. Right now, we have credit repair. We have real estate virtual assistance. Hindi pa namin ma-plot si B2B or business to business because hindi namin mapagkasya kasi meron na kaming papasok na medical VA, legal VA, video editing, accounting bookkeeping, at saka PPC. Yun yung mga pero syempre, huwag nyo na lang chika na chinika ko dito. Balik tayo sa Facebook. Ano pong pwede sa may experience sa marketing? Chamberlain, this is the best news of them all. If may experience ka sa marketing, ang pinakampatok ngayon is pwede kang mag-digital marketing. Aalamin mo lang if ang tatargeting mo na client is whether products ang ino-offer or service. You can actually do both. Pero eventually, magne-niche down ka talaga, malalaman mo. Yung iba nga, alam nila na coffee shop na ang target nilang market Ganon. Pero if you're in marketing, pwede ka mag-freelancing. Ang mangyayari, marketing pa rin yung gagawin mo. Guys, in general ganon tayo. Pagpapasok kayo ng freelancing, kung ano yung ginagawa nyo sa current job nyo, kung ano yung ginagawa nyo sa, kung ano yung ginagawa nyo sa corporate job nyo, or kung anong meron kayong experience, yun ang i-offer nyo na service, but online na, as a freelancer na. Ganon. Okay. Next. Ano pong niche ang previous is crypto-related work, like moderator, promoter, and simple design, creatives. So basically, what you will do is marketing. Hi, Paul! Hi, Leobert! Ayan, si Leobert, kinento ko kanina. Si Leobert, mahal yung yung sa bayan. Yung nagulat ako, huy! Yung tropa ni Kevin. Yung tropa ni Kevin. Kaya na tayo magkikita, Leobert?
Si Mami super warm, approachable, and pretty in real life. Gusto ko yung pretty, yung warm at saka approachable, hindi masyado. Adea. Bless you, mahal. RCBC. RCBC ang bank mo? Hindi hindi ba? Tatanungin ko yung ano ko. Si Mickey, sa loan. Tatry kong magtanong tungkol sa RCBC. Baka pwede ako mag-interview ng taga-RCBC about loans. Hi, Rina. Hi, Mibchar. Okay lang, Dan. Magtanong ka lang na magtanong. That's the purpose of this live video is yung mga questions na, kasi sa TikTok or sa Facebook, ang daming comments dyan na madalas mamimiss out ko. Kasi sa sobrang dami nung pasok ng comments, hindi ko na lahat nasasagot. So, that's the goal of this live. At mas nadalasan ko talagang gawin to, guys. Sa Facebook. Sa TikTok, umay na umay yung mga tao sa TikTok sa akin kasi lagi ako naka-live doon. Okay. Ano sabi niya? Madaming question. Wala akong mapagtanungan kasing reliable nyo. Thank you. Mahirap po mag-open sa employer ko since may contract kami and full-time ako sa kanya. Tsaka medyo nagtitipid yata siya since mahinang real estate economy sa US ngayon. Ang alam ko, California, mahina at saka Texas. Ewan ko doon sa ibang client, hindi ko pa nakakausap eh. Pero, ganito gawin mo, Dan. If outside naman ng if outside ng working hours mo, pwede kang tumanggap. Mag-aral ka ng digital marketing, SMM, pwede mong i-offer locally. Hi, Albert! Hi, Jackie Lou! Hi, Andy! Ayan, teka, wait. Mostly overview lang naman. Kung kanino ulit tuturo na ko. Ito mga ganyan mag-chika, pero gusto ko yung chika murusan. Okay, balik tayo sa TikTok. TikTok naman, wait, TikTok. Yung hindi ka nagkaka-love life pero nag-freelancing ka. Rats! Ano na? How would Zero to Ecom help small business owners? Share ka naman, ma'am. Number 1 is, ang abangan ninyo is si Yoki. Si Yoki will teach you kung paano siya, pwede ko naman kwento yun. Paano mag-set up ng ads on your own? Sino yung tatargeting nyo? Saan kayo pwede pang kumuha ng products? Pwede nyo matutunan yun sa Amazon. Tuturuan kayo ni Yoki ng pag-set up ng Facebook ads, chatbot, ano pa ba? Sa Amazon naman, matututo kayo ng pag-source ng products, pag-track, paano nga ba lumalaki yung mga Amazon businesses using virtual assistants. Matututunan yun. Pwede nyo i-apply sa business ninyo. And then we have session with Coach Albert. Si Abet naman will teach you na ano yung importance ng conversion. Kasi a lot of times we're only looking at sales eh. When we're doing e-commerce, importante lang sa atin sales. Nami-miss out na natin yung mga opportunities na pwede tayong mas mag-improve sa service natin sa customers natin para magkaroon tayo ng client retention. Ganon. Zero to Reva po, may December pa po ba? Yes, Vanny, closing siya tonight at 12 midnight. Check mo na yung link sa bio ko. Balik tayo sa Facebook ha. Grabe, nakakapagod pala yung ginagawa ng mga online seller ng yung araw-araw nagla-live. Meron pa naligo. Nag-work po ako sa BPO for almost 12 years. All financial accounts. Anong niche po ang marirecommend nyo para sa akin? May balak ako mag-enroll sa inyo. Pagka galing ka sa financial account, pwede kang mag-credit repair, which is marami ngayon ng hiring. Pwede kang bukod dun pwede kang maghanap ng client sa mortgage. Pwede kang maghanap ng client sa yung mga appraisals. Ang daming opportunities ngayon kasi kapag ka nag-work ka sa bank at familiar ka na dun sa banking industry nila or financial industry ng US, dahil nga may recession ngayon, mas madala silang mag-hire. So, yun yung isa sa mga industries na Hoy, Christian Sevilla! Hello to New York siya, no? Si Pugo, oo. Hi, New York! Good morning, New York! Okay, wait. Hi, Vicky! How much fee po for credit repair and anong schedule? Vicky, ang credit repair natin, 499 pesos lang siya. Ang next schedule ay sa January na. Kaso takot lang po ako kasi wala akong experience sa pagiging virtual assistant. Okay lang po ba mag-start sa revamp? Yes, Chamberlain. Ang pinakang safest na pwede ninyong i-take, una sa lahat pala, ito yung mga nasa BPO na nanonood ngayon, TikTok, yung mga nasa BPO na nanonood, wag muna kayo magre-resign. Wag kayo magre-resign. Pag-aralan nyo muna yung industry bago kayo subuong. At ang hirap ngayon makahanap ng client
Interested po ako sa real estate but currently handling po ako sa corporate accounting works. Ano po ang best fit para sa akin? Violi, anong personality type mo? Like, have you checked the ISC? Check mo yung this personality type mo. Kasi, kung ang gusto mo, kung accounting ang hawak mo ngayon sa corporate job mo, pwede kang dumiretso as yun, financial VA. You will be assisting sa bookkeeping, accounting. Pwede kang I think si accounting, si Intuit, parang free yata yung certification niya. Pupunta ka lang doon sa website yun, yung Intuit. Tapos, pero kung gusto mo na mag-transit, DISC, D for David, I for India, S for Sam, C for Charlie. This personality type. Kung ano, Violi, i-comment mo sa TikTok ko, pag nasa TikTok ka, para mai-relink ko yung video na yon. Kasi kung yun ang ginagawa mo sa corporate job mo, pwedeng yun yung gawin mong selling point pag transition mo to freelancing. Pero kung gusto mong pag-aralan yung real estate, pwede ka rin na mag-aral ng real estate. Yun nga lang, wag kayong masyadong ma-addict na nagkukuha kayo ng iba't ibang course without yung hindi kayo makadecide. Kasi baka mamaya lalo kayo maguluhan sa buhay. Chewy, wag ka maingay. Okay, next. 0 to Reva, December, yes. Nasagot ko na yun. Pamain ko ng Moneyball. Stewie. At yung sa akin, ito kay Popski. Nakita niyo na ba yung Moneyball ko? Bango. Yung sales ecom po is weekend class sa January. Yes. 0 to ecom is ano to? Weekends. Chewy, come here. Chewy, yes, Jace! Magkikita tayo mamayang 9. Naka-ano ba yun? Kailangan naka-makeup pa ako, Beb. Mag-lipstick na lang ako. Huwag na kayo mag-ano. How much ang enrollment? Yung 0 to ecom ay 999. 4 classes, 4 trainers, 4 hours each class. Ay! Papa, tawagin mo nga. Chewy! Ay, Chewy! Ebong. Nagliligalig yung mga aso ko. Ebong. Okay, next. GVE. Anong GVE? Sorry. To freelancing. Paano po yung waitlist sa client? Paano po yung ginagawa? Kasi before, when I started, meron akong client for real estate. Tapos sinabi ko sa kanya na, uy, client, gusto ko na magpatayo ng bahay. Kailangan ko na maraming pera. Pero in English, tsaka medyo kalmadong pagkakasabi ko. But, what he did was, una, binigyan niya ako ng extra hours, binigyan niya ako ng raise, tsaka extra hours, plus, nirefer niya ako doon sa mga friends niya. So, I started getting consultation calls, hanggang sa eventually gusto nilang maging client ko for like digital marketing, yung mga ganong projects, hanggang sa dumami na lang sila na dumami. Plus, before, I just stopped doing this siguro mga 2 years ago. Kasi nga hindi ko na kaya yung load. But I stopped, before, what I do is every single day, as long as kaya ko, nagko-connect ako sa mga tao sa LinkedIn and then I introduce myself to them as someone who can help them with digital marketing and operations management. Yun. That's what I do. Ang bookkeeping ay sa January or February. Yellow, green. Ang gawin mo, punta ka sa feed ko, click mo yung link sa bio ko, tapos makikita mo doon yung mga courses na ino-offer. Meron doon sa bababandang baba, coming soon yun, hindi pa siya clickable because hindi pa namin na-launch. Pero, kung lang kayo, mag-follow lang kayo sa akin para updated kayo sa mga latest balita. Ano po yung PPC? PPC is like sa Google, yes. It's very similar to Google Ads and Facebook Ads. Actually, when you say Google Ads, Facebook Ads, you might as well call it media buying. Kasi when you do media buying, you should be able to do Google, Facebook, TikTok, Instagram. Yun. Yun yung mga coverage ng media buying. Si PPC is pay-per-click, pero it's more of the back-end. Para siyang, how do I explain it? It's like the SEO to SMM. Lalo kung pinagulo yung buhay niyo, sorry. Pero yun siya. Kung BPO, ano kayong party? Anong hawak mo nga account sa Telco? Open po ba slot for credit repair na January? Yes.
Gustong-gusto ko pa mag-freelance, kaya lang gusto ng family ko na mag-teacher ako. May i-interviewin ako April na nag-teacher siya. Actually, PT siya, licensed PT. Nag-teacher siya, pagkatapos nag-freelancer siya. So, posible. Sa Reba ba, madam, need na American accent? Puro kasi gano'n na nakikita kong hiring sa Facebook. Actually, wala akong accent sa American. More on Brit yung accent ko kasi yun yung masanay ako before. But, as long as you're able to convey yung message, at saka alam niyo yung pagiging hindi magaling sa English, napapractice siya. Minsan nga ako, pag nag-headset ako, gumagaling ako bigla sa English, lalo na pag galit ako. Ang galing ko mag-English pag galit ako, girl. Saka pag nakakainom, ganyan. I'm building an agency. Ano po ang tips sa pag-build ng credibility? CS, ganito ang gagawin mo. Pagka magko-connect ka sa, it's up to you if you wanna try Sales Navigator para mas targeted yung clients na hahanapin you for your agency. But, I'd highly recommend you start with LinkedIn and then you just introduce yourself. You don't do sales kasi 2 sales is yaki. Tandaan niyo yan. Wait, inuman ako ng tubig. Nahihirapan ako mag-ano. Chumika, wait lang nga sa Facebook. Babalikan ko kayo. So, ang gagawin mo muna, CSC, is meron kayong page, Facebook page for your agency. Every single day, you post something about your journey, how you guys started, ano yung kalidad ng mga VAs nyo, ganyan, or what the service that you're offering. Kapag may client kayo, you ask for feedback, popost nyo sila doon. So, you really have to, tinuturo ko to sa e-com yung kailangan meron kang post for community, meron kang post for credibility, may post ka for conversion, depende sa setup. Pero yun yung unang-unang mong gagawin. Kailangan yung digital footprint nyo, plakado, ganon. For starters, magkano po ang sapat na charge in dollars per hour para sa work? March, depende sa ino-offer mo na service at sa problem na sinusolusyonan mo. Thank you, sis! 5 years na po ako as real estate agent. Possible po ba kaya sa red? Oo naman, it's yan. Yes na yes. Frances! Oh, guys, nagre-request na si Frances ng attendance. Para sa mga nasa Facebook, sana nandyan pa kayo. May mga question kayo dyan. But, before we answer, guys, mag-attendance muna tayo. Nagre-request na si Frances. So, for our attendance, guys, for everyone who's watching on TikTok and on Facebook, kung kayo ay bayaning puyat, mag-comment nga kayo ng flag. Kung kayo naman ay nagpupuyat ng para sa maling tao, puso. At kung kayo naman ay nagpupuyat kahit hindi nyo alam kung bakit, siguro sakit na yan. Anong tawag nila doon? Anong yung hindi makatulog? Bebe? Insomnia. Mag-smiley na lang kayo. Go! Attendance muna tayo. Para sa mga bayaning puyat, comment flag. Para sa mga nagpupuyat, para sa maling tao, puso. Tapos para naman doon sa mga hindi alam kung bakit sila nagpupuyat at feeling nila may insomnia lang sila, magano naman kayo. Ay, nakita ko si Mildred. O, flag. Para naman doon sa mga smiley na lang kung hindi nyo alam bakit kayo nagpupuyat. In the meantime, sasagot muna ako ng question from Facebook. Dali. Balik. Okay, next. You're welcome, Dad. Hi, Iyas. Yung credit repair is, ito yung mga credit repair agencies na tumutulong para ayusin yung credit score nila. Debit card po or credit card, ma'am? Mayra, sorry, hindi ko nag-get yung question mo. Hi, Kai! Si Kai lumipat dito. Hi, Diana! Violi, if sales agent ka ng real estate, magreva ka. Hi, Mirasol! Hi, Nisa! Hi, Lizel! Okay. Nag-gets ko na yung question ni Shin. Yung credit repair is actually related sa credit score. Hindi sa credit card. Well, related siya sa credit card pag hindi nila binayaran, pero it's more on their credit score. Lipat na ako sa TikTok. Sige, Violi ko. Nandito ko na ba sa TikTok? Hi, Ruby. Hi, Rainier. Hoy, mag-attendance kayo. Yung mga bagong pasok para sa mga bayaning puyat, mag-flag kayo na comment. Kung kayo na may nagpupuyat para sa maling tao, heart. At kung kayo naman ay hindi nyo alam kung ba't kayo nagpupuyat, mag-smiley na lang kayo dyan. Ang daming bayaning puyat. Tingnan nga natin dito sa TikTok. Good morning, Jamiel. Ano po ang course na open sa January? Lahat. Nag-attendance na, Jamil. Mag-attendance ka na. Ay, gusto ko yung pangalan ni iBag Squad. Ladi, ganun mga tambay ko. Klaseng magsisimula ng Eastern in a couple of minutes.
Ay, ang daming hindi alam kung ba't sila nagpupuyat. Question lang, need po ba GPU pag mag-freelance? Mahal GPU. Baby. Ha? GPU. Ano? Need po ba pag mag-freelance? Depende sa niche na kukunin. Pagka mag-edit ng video, yung mga motor, basta kahit anong may rendering, yun, kailangan ng GPU. Kahit ano daw na may rendering, kailangan ng GPU. Pero kung general virtual assistant, more on admin work. Pag-admin tsaka yung normal tasks lang. Admin na normal task lang, hindi na. Sabi ko sa inyo, si Pops, kaya tanungin nyo naman, yung pagka may GPU, hindi ko na naiintindihan ang isasagot, Zay. Mga calls ko. Nakalipat na daw dito si RN. Ay, Kaya Violi, ayan na. Yung credit repair is associated po ba sa Equifax? Yes! 9 years na ako sa BPO and wanna try freelancing. Geraldine, if you guys are from the BPO industry and you wanna try freelancing, hoy, last 2 minutes na lang tayo sa live, tapos babalik ako kasi meron akong speaking engagement sa basta freelancing na podcast. May recording kami ngayon, so muna ako ha. But, for everyone na galing sa BPO at gusto ninyo mag-transition to freelancing, ang one thing na masasabi ko is that unless napaka-arte ninyo na maghanap ng client, ang dami yung requirements sa katawan, hindi kayo hihirapin kasi una, meron na kayong exposure sa culture nila, may proper training na kayo sa pakikipag-usap, kumbaga familiar na kayo kung ano yung, masusurprise kayo kasi kung ano yung ginagawa ninyo sa account nyo. Pag dipat nyo ng freelancing, ganun-ganun din, medyo mas malaki lang yung bayad. Ganon. So, yun yung pinakang ko. Basta wag lang kayong masyado. Kasi yung iba, ayaw na nilang mag-call center, ayaw na nilang mag-call. So, pagka nakita nila na may calls pa din yung work, ayaw nilang tanggapin without even realizing na, oo nga po, times 5 yung sahod dito versus ganon. Tsaka wag mo na kayo magre-resign. Ano po ang marirecommend nyo na course? Una sa lahat, if may BPO kayong experience, guys, baka hindi nyo na kailangang mag-enroll sa mga course. Kailangan nyo lang i-explore kung paano magta-transition. So, that's one thing. You're welcome, Zero. Bet ko try yung credit repair. Guys, kung gusto nyo mag-chat ng mga available na classes, click the link in my bio. Ay, nahabol ko na lahat ng question. May question pa ba nga habol? Last, 1 minute to answer any questions you guys have about working from home. Go! Huwag muna kayong magre-resign. Never. Sana all galing, malaking advantage talaga. Pero it doesn't necessarily mean na galing sila ng BPO, mas magaling din sila sa, saka naman dumami ang mga tambay. Itong mga to, lumipat yung nasa Facebook, lumipat sa sa TikTok. O maano man, si Wiki naman pretty, very charot lang. Alam mo, email ko yan dati, Maros_pretty. Noong 2002. Nag-resign ako kagad, wag muna. Kalmahan nyo. Credit card journey for freelancers. You mean paano makakuha ng credit card? Similar to loans, natanong to kanina. Mag-build lang kayo ng reputation do sa bank nyo. Like, alam nila na ganun kalaki yung pera nyo. Alam naman kayo, syempre hindi lang nila chinichika sa inyo. Pero kung alam nila na ganun yung laman ng bank nyo, sometimes they will offer you credit cards na. At saka yung brother-in-law ko, he works for a bank. What he does is, nito lang parang a couple of years ago, they just started kasi, di ba, nakakatakot mag-fill out dun sa mga nasa malls. But ang kagandahan daw, pag fill out ka sa mga nasa malls, lahat yata nang pwede nilang pagsendan para ma-approve ka, isasend nila kasi doon sila kumikita. Okay, last 1 minute. Ay, Diyos ko, lumampas na naman. Okay, sasagutin ko na lang itong mga paano mag-start? Just bought a laptop. i7 12 Gen. Is it enough? Super. I have 7 years BPO enrolled sa revamp course nyo and hopefully that clarifies BA sa akin. Yes, Marky. If hindi pa maklarify nung class, tanungin mo lang ako ng tanungin. Huwag mo na magre-resign, Violi. Kumapit ka, mami. Paglabanan mo yan. Yung 1 year na top VIP access, na may access kayo sa lahat ng course, it's 1,999. Pero intayin nyo yung launch because may discount pa yun. Dito nyo lang, live na pala. Dito nyo pala makikita yon. Ganyan. Tapos, trip ko na mag-resign, toxic na. Okay guys, I have to go because it is, oh my God, late na ako mga Zay. I gotta go. Thank you so much for watching. Babalik ako mamaya.
Babalik ako mamaya after nung speaking engagement ko. Pero sa TikTok na lang ako magda-live. Dito sa Facebook, I'll try to go live once a week. So, kung hindi pa kayo naka-follow at interesado kayo mag-freelancing, i-follow nyo na ako. Comment any questions you guys have about working from home. I follow from my work from home. Cheese, bye! Bye, 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 bye.